ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating aralin ngayong ikatlong markahan. Para sa ikawalong linggo, ating tatalakayin ang pagsusuri ng binasang kabanata ng nobela batay sa pananaw o teoryang angkop dito. Bago tayo tumako sa ating aralin, talakayan muna natin kung ano nga ba ang nobela at paano ito nalilibas sa iba pang akdang pangkalitan. Tatalakayin din natin ang iba't ibang elemento nito. Nobela at mga elemento nito. Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan. Naglalahad ito ng mga pangyayaring pinaghabi-habi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawiling-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Narito ang mga elemento ng nobela. Tagpuan ng lugar at panahon ng mga pinangyarihan sa akda. Tauhan ang nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Banghay, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Pananaw, panauhang ginagamit sa akda. Ito ay may tatlong uri. Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Pangalawa, ang may akda ay nakikipag-usap. Pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Tema, paksang diwang binibigyan ng diin sa nobela. Damdamin, nagbibigay kulay sa mga pangyayari sa akda. Pamamaraan, ito ang estilo ng manunulat. Pananalita, ay ang dialogong ginagamit sa nobela. At ang huli, simbolismo. Ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Naunawaan niyo ba ang pagtalakay sa nobela? Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating paunang gawain. Paunang gawain. Para sa ating paunang gawain, ay pakinggan ang buod ng nobela na nagmula sa Saudi Arabia. Ito ay pinamagatang Isang Libot, Isang Gabi. Hango ni Julieta U. Rivera. Matapos mong mapakinggan ang nobelang ito, ay suriin ang akda sa pamamagitan ng mga katanungan. Narito ang mga katanungan para sa ating paunang gawain. Una, sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang kwento? Ikalawa, batay sa napakinggan, paano ipinakita ng pangunahing tauhan ang kanyang kalakasan sa pagdedesisyon bilang karakter sa akda? Ikatlo, aling bahagi ng akda ang nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan ng tao o pangyayari sa lipunan? At ikaapat, paano ipinakita sa akda o ng tauhan ang kalayaan sa pagpapahayag o pagpapasya?
created using Powtoon. Narito muli ang mga katanungan. Paalala, maaari mong ihinto at balikan ang video na ito habang ikaw ay nagsasagot. Mahusay at tapos mo ang ating gawain. Ngayon, tignan natin kung may magkakahalintulad ba ang ating mga kasagutan. Mga kasagutan. Sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang kwento? Ang pangunahing tauhan sa kwentong napakinggan ay isang babaeng mangangalakal na umibig sa lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo at sa isang lalaking mas bata sa kanya. Batay sa napakinggan, paano ipinakita ng pangunahing tauhan ang kanyang kalakasan sa pagdedesisyon bilang karakter sa akda? Batay sa kwento, naging matalino ang babaeng mangangalakal sa kanyang pagdedesisyon sapagkat nagawa niyang linangin ang 5 lalaki na nagkagusto sa kanya upang mapalaya ang lalaking iniibig niya. Ginawa niya ito upang mabago ang kanyang kapalaran sapagkat hindi naging matagumpay ang una niyang aksyon na magpanggap bilang kapatid na lalaking kanyang iniibig. Aling bahagi na akda ang nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan ng tao o pangyayari sa lipunan? Ginawa ng pangunahing tauhan ng lahat upang masunod lamang ang kanyang kagustuhan. Isa ito sa makatotohanang paglalarawan sa ugali ng isang tao na gagawin na lahat ng kanilang makakaya upang makuha lamang ang kanilang naisip. Kung minsan ay hindi na naisasaalang-alang kung tama ba o mali ang kanilang magiging hakbang dahil wala silang ibang iniisip kundi ang pansariling kapakinabangan lamang. Paano ipinakita sa akda o ng tauhan ang kalayaan sa pagpapahayag o pagpapasya? Nagpasya ang babaeng mangangalakal na sundin ang kanyang kagustuhan na mapalaya ang ikalawang lalaking iniibig kahit na sa hindi tamang paraan na naisip niya. Ginamit niya lamang ang 5 lalaki na nagkagusto sa kanya upang makatulong sa kanyang suliraning kinakaharap. Bagaman mali ang kanyang pagpapasya, ginawa niya pa rin ito sapagkat para sa kanya ay ito ang nararapat niyang gawin. Mahusay at natapos mo ang ating kaunang gawain. Makakamit natin ang lubos sa pagkaunawa sa susunod na nobela na ating tatalakayin kung alam natin ang teoryang pampanitikan na ginamit sa akda at aling bahagi na akda ang magpapatunay nito. Sa punto ito, ating talakayin kung ano nga ba ang teoryang pampanitikan at ilan sa mga pananaw na gagamitin natin sa pagsusuri ng susunod na nobela na ating tatalakayin. Ang teoryang pampanitikan ay sistematikong pag-aaral ng panitikan. Ito ay isang sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan sa tungkulin ng panitikan, kabilang ang layunin na may akda sa pagsulat at layunin ng tekstong panitikan na ating binabasa. Humanismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. Binibigyan tuon ng kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento at iba pa. Sa teoryang ito, ang tao ay malayang nakapagdedesisyon kung ano ang tama o mali. Pinaniniwalaan na ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay, kaya't nararapat na ipagkaloob sa kanya ang kalayaan ng pagpapasya. Existentialismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ng tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo. Binibigyan pansin ang mga tauhan batay sa kalakasan ng paninindigan, kagalingan sa pagdedesisyon, kapangyarihan sa sarili, at paniniwala sa sarili. Sa teoryang ito, tao ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran. Ginagawa ng tao kung ano siya sa pamamagitan ng kanyang pagpili ng aksyon o paraan ng pamumuhay. Realismo.
Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Higit na pinahahalagahan ang katotohanan kaysa kagandahan. May mga bahagi na nagpapakita ng mga makatotohanang paglalarawan sa tao at sa lipunan. Ito ay matapat na pagsasalamin sa realidad ang ginawa ng panitikan upang higit itong mapaunlad ang lipunan. Inilalarawan sa linyong ito ang karanasan at lipunan na parang sa tunay na buhay. Naunawaan niyo ba ang pagtalakay sa teorema ng panitikan? Magaling! Ngayon ay ating pakinggan ang isang panghalimbawa ng nobela na pinamagatang Ang Matanda at ang Dagat, orihinal na katha ni Ernest Hemingway, isinalin sa Pilipino ni Jesus Manuel Santiago. Matapos mapakinggan ang nobela, ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang kwento? Ilarawan. Ikalawa, batay sa napakinggan, paano ipinakita ng pangunahing tauhan ang kanyang kalakasan sa pagdedesisyon bilang karakter sa akda? Ikatlo, aling bahagi ng akda ang nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan ng tao o pangyayari sa lipunan? Ikaapat, paano ipinakita sa akda o ng tauhan ang kalayaan sa pagpapahayag o pagpapasya? Ang Matanda at ang Dagat. Buod. Mula sa The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway, isinalin sa Filipino ni Jesus Manuel Santiago. Sa loob ng 84 na araw ng pagpapalaot ni Santiago ay wala siyang nahuling isda. Itinuring niya itong isang salao o ang pinakamasamang kaanyuan ng kamalasan sa pagpapalaot sa dagat. Pinagbawalan ng mga magulang ni Manolin na kanyang apprentice na sumama sa kanya. Sa ika-85 araw ng salao ay tumungo siya sa Gulf Stream. Nakahuli siya ng isang marlin gamit ang mga pamain niya sa pangingisda. Ngunit sa lubhang laki nito ay hindi niya may akyat sa kanyang bangka. Patuloy siyang nakipagbuno sa isdang marlin sa loob ng 3 araw hanggang sa napatay niya ito. Nakatawag ng pansin sa mga pating ang dugo ng marlin. Napatay ni Santiago ang mga pating pero naubos na ang marlin. Nakarating si Santiago sa baybayin at agad umuwi. Mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Nagkagulo ang mga mangingisda sa nakita nilang marlin na nahuli ni Santiago. Inakala ng mga turista ng cafe na nakahuli siya ng pating. Nag-alala si Manolin sa kanyang amo at pinuntahan niya ang bahay nito. Umiiyak siya nang makitang siya'y ligtas at nakatulog lamang. Nang magising si Santiago ay nag-usap ang dalawa at nangako sa isa't isa na sila ay magkasama na tuwing mangingisda. Sa muling pagtulog ni Santiago, siya ay nanaginip ang kanyang kabataan. Narito muli ang mga katanungan. Tandaan, maaari mong hinto sandali ang video na ito upang magkaroon ka ng sapat na oras sa pagsasagot ng ating gawain. Mga posibleng kasagutan sa ating gawain. Sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang kwento? Ilarawan. Ang pangunahing tauhan sa nobela ay si Santiago na isang matandang mangingisda na pumalaot sa malayong parte ng dagat at nakahuli na isang malaking isdang marlin. Batay sa napakinggan, paano ipinakita ng pangunahing tauhan ang kanyang kalakasan sa pagdedesisyon bilang karakter sa akda? Batay sa kwentong napakinggan, mas pinili ni Santiago na pumalaot pa sa malayong parte ng karagatan upang makahuli ng mas malalaking isda kahit na ito ay mapanganib para sa kanya. Sa kabila ng paghihirap na nararanasan, patuloy pa rin niyang hinarap ang pagsubok na dumating habang siya ay pumapalaot at habang siya ay nakikipag-agawan sa marlin na kanyang nahuli.
Masusuri sa bahaging ito na akda ang pananaw existentialismo, sapagkat ipinakita ng tauhan ang kanyang paninindigan, kalakasan sa pagdedesisyon, at paniniwala sa sarili na magagawa niya ng pasan ng kanyang kinahaharap. Siya ang gumuhit ng kanyang kapalaran sa gitna ng karagatan. Dahil nahirapan man siya, sa huli ay nakamtan naman niya ang kanyang ninanais. Aling bahagi ng akda ang nagpapakita ng makatotohanang paglalarawan ng tao o pangyayari sa lipunan. Ipinakita sa nobela ang makatotohanang pangyayari sa buhay ng isang tao na hindi sa lahat ng oras ay swerte at hindi sa lahat ng panahon ay malas. Masusuri sa puntong ito ang pananaw realismo sapagkat ipinakita ang mga pangyayari at kaganapan sa buhay ng isang mangingisda na hindi sa lahat ng oras ay masagana ang kanilang huli. Ipinamala si Santiago ang patuloy na pananalig na may darating din swerte sa buhay niya. Tulad ng makatotohanang pangyayari sa buhay ng tao, sa bawat hirap na ating dinaranas, palagi rin ito may kalakip na kaginhawaan na nararapat para sa atin. Paano ipinakita sa akda o ng tauhan ang kalayaan sa pagpapahayag o pagpapasya? Nagpasya si Santiago na pumalaot mag-isa kahit na ito'y mapanganib sa kanya sapagkat siya'y matanda na. Malakas at matapang niya hinarap ang grupo ng mga pating na papadapit sa kanya habang siya ay pumapalaot. Sa bahagi ito ay masusuri ang pananaw humanismo, sapagkat naging malaya si Santiago na magpasya para sa kanyang sarili, tama man ito o mali. Binigyang halaga rito ang kalayaan ng kanyang kaisipan sa kabila ng kanyang katandaan at pagmamaliit ng ibang tao. Kapuri-puri at natapos mo ang ating mga gawain. Ngayon ay handa ka na gawin ang ating mga gawain sa module para sa linggong ito. Ito ay matatagpuan sa module ng mga mag-aaral sa Filipino, pahina 319 hanggang 334. Patuloy lamang kayong umantabay para sa iba pang mga video gaya nito na aming ihahanda para kayo ay gabayan sa pagsagot ninyo sa inyong mga module. Hanggang sa muli, paalam!